Tingnan mong mabuti ang larawang ito. Dati itong hanay ng mga tangke ng Rusya. Ngayon, naging libingan na ito sa labas. Sunod-sunod na wasak na sasakyan ang nakahanay sa isang maalikabok na kalsada sa silangang Ukraine na patuloy pang umuusok. May isang bagay sa kwentong ito na di halos napansin ng karamihan. Matapos mawala ng napakaraming kagamitang pandigma, huminto ang Rusya. 6 na buwang tuluyang hindi sila nagsagawa ng kahit isang nakabaluting pagsalakay. Ang pinaka-obvious na paliwanag ay sabihin na naubusan sila ng tangke, pero hindi yon ang nangyari. Iba ang pumigil sa pinakamalaking hukbo sa Europa ng 6 na buwan. Isang tahimik na hakbang ng Ukraine na hindi nila ibinunyag kanino man. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang nangyayari. Mula Mayo hanggang Oktubre, 2025 may kakaibang pangyayari sa larangan ng digmaan. Ang Rusya na buong bigmaan ay napapadala ng sunod-sunod na mga nakabaluting sasakyan laban sa mga linya ng Ukraine, bigla na lang tumigil sa paggawa nito. Sa halip ng mga hanay ng mga tangke, nagsimulang lumitaw ang maliliit na grupo. 2-3 sundalo ang gumagapang sa damuhan, sinusubukang makalusot ng hindi napapansin. At tiningnan ito ng mundo at sinabi ang talino naman, bagong taktika at matalino. Pero wala namang katalinuhan doon. Sa totoo lang, yun na lang ang matitira sa makinang pandigma pag inalis ang pinakamahalagang pyesa. Para maintindihan mo kung anong pyesa yon, kailangan ko munang ipaliwanag kung paano nakikipagdigma ang Rusya dahil kung wala yon, walang saysay ang susunod. May kasabihang ginagamit ng mga military analyst para ilarawan ang hukbong sandatahan ng Rusya. Ito ay isang hukbong artilyerya na may maraming tangke. Pansinin mo ang pagkakasunod-sunod. Ang artilyerya ang nauna at hindi ito paraan lang ng pagsasalita. Ayon sa Royal United Services Institute, isa sa mga pinakarespetadong institusyon ng depensa sa mundo, ang artilyeriya ang pangunahing sandatang nakamamatay ng Rusya. Ginagamit ng hukbong kanluran ang mga kanyon para suportahan ang pagsulong ng kanilang mga tropa, ngunit kabaliktaran nito sa Russia. Gumagalaw ang tropa para mailagay ang artilyeriya at durugin ang kalaban. Ito ang nagbubukas ng daan. Ito ang nagpapalambot sa depensa bago pa man makalapit ang kahit sinong sundalong Ruso. Iyan ay nagmula pa noon. Mula pa sa doktrinang Soviet, ginagamit na ng Rusya ang artilyerya mula nung ikalawang digmaang pandaigdig para gibain ang depensa at madalas wasakin ang mga lungsod. Naging tatak na nila iyon. Ang nakikita mo rito ay BM-21 Grad, isang multiple rocket launcher. Sobyetong sistema itong bumubuga ng 12-12 ng rocket sa ilang segundo para punuin ng apoy ang lugar. Ang ulang ito ng apoy ay tatak ng digma ang Ruso. At alam mo kung ano pa? Natutunan ng mga Ruso kung paano protektahan ang mga kanyon na ito. Nasa mga 12, 15 kilometro sila sa likod ng linya at ginugugol ang gabi ng mas malayo pa, umaabante lang para magpaputok bago umatras agad para makaiwas sa ganting putok. Kaya, para sa mga pamilyar sa doktrinang pandigma ng mga Ruso, malinaw ito. Para sa kanila, ang artilyerya ay hindi basta detalye lang. Ito ang gulugod. Ito ang nagpapagana sa buong hukbo. Ngayon, isipin mo kung anong mangyayari kung biglang may bumunot ng gulugod na yon. Ang natuklasan ng Ukraine ay ang paraan para maabot mismo ang lugar na akala ng mga Ruso ay ligtas sila. Yun mismo ang ginawa ng Ukraine. At tila biro lang ang pangalan ng operasyon. Tinawag nila ito ang Oksan. Iyan ang pangalan ng isang kilalang supermarket chain sa Europa. Palayaw ito sa loob, tila pangungutya sa isa sa pinakamapaminsalang operasyon ng bigmaan. Pinakakapansin-pansin kung paano ito nagsimula. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Ukraine, Mikhail Fedorov, nagsimula ang lahat ng hindi sinasadya. May isang koponan na naghahanap ng isang particular na target na 25 kilometro ang layo. Hindi nila ito nakuan. Kaya, nauwi silang lumipad ng halos 50 kilometro papasok sa sinakop na teritoryo.
At doon nila nakita ang mga Ruso na sobrang relax, masyadong malayo mula sa harapan para maisip na may makakaabot sa kanila, nakaupo lang sa ibabaw ng sarili nilang kadamitan na walang anumang pag-aalala. At doon nila nakuha ang ideya. Paano kung magpadala tayo ng maraming drone na pambomba eksakto sa lalim na yon, kung saan pakiramdam nila ay ligtas sila at sirain ang lahat ng sabay-sabay. Ang nakikita mo ngayon ay ang ideyang iyon, ang paraang iyon na isinasagawa. Isang mabigat na drone na pambomba sa gabi, tahimik na nakalutang sa ibabaw ng nakaparadang tangke ng Ruso, naglalaglag ng mga munisyon isa-isa. Bawat pagsabog ay eksaktong tumatama sa target. Ngayon, isipin mo ang nakita mo. Pero paramihin mo pa yon ng daan-daan. Humigit kumulang 1,000 drone sa 3 gabi. Yun ang nangyari. Mahigit 800 armored vehicles ang nawasak. Sa kabuuan, 949 na target ang tinamaan, lahat ay higit sa 50 kilometro mula sa linya ng labanan. Lahat ito ay kinokordina ng isang sistemang tinatawag na Delta na pinagsasama-sama sa isang mapa sa real-time ang bawat larawan mula sa drone at bawat impormasyon ng tropa. Dalawa sa mga elite na unit ng Ukraine na tinawag na Lazar at Nemesis ang nasa likod nito. At noong Hunyo ng 2026, dumating ang ikalawang yugto na tinawag na Aitachan. Ang parehong laro ng salita tulad ng dati, pero ngayon may salitang art sa unahan na tumutukoy sa artilleriya. At tinatarget na naman nila ang artilleriya. Ano ang ginawa nila? Pumunta sila sa rehiyon ng Kherson, Zaporizhia, Donetsk at Starobilsk. 231 target ang tinamaan, 171 ang nawasak. Nawasak? Resulta? Sa unang araw ng operasyon, bumagsak ang aktibidad ng Russia ng 30 hanggang 80%. Depende sa bahagi. Pero ang pinakamatinding dagok ay hindi sa mga tangke. Ito ay sa isang pyesa na sadyang hindi kayang palitan ng Rusya. Dahil may teknikal na problema na matagal nang napapahirap sa Ukraine. Kapag naghagis ka ng granada sa ibabaw ng kanyon, nasisira mo ito. Pero kadalasan ay nagagawa ng mga Ruso na ayusin at maibalik agad ang pyesa sa labanan. Pansamantala lang ang pinsala. Ilang buwan ding naghanap ng solusyon ang mga inhinyerong Ukrainyano at gumawa sila ng bagong bala na eksklusibo para pasabugin ang loob ng kanyon ng artilleriya para hindi na ito magamit. Hindi lang basta sira, tuluyang winawasak ito. Maliwanag itong ipinaliwanag ni Fedorov, ministro ng depensa ng Ukraine, sa kanyang sariling mga salita. Sinabi niya na sa loob lamang ng 2 gabi, 250 piraso ng artilleryang Ruso ang nawasak gamit ang espesyal na bala na ito. At may kumpirmasyon sa video para sa bawat kaso. 250 tubo ng artilleriya ang tuluyang hindi na mapapakinabangan sa loob ng 2 gabi. Sa likod ng malaking bahagi ng estratehiyang ito ng mga drone ay si Colonel Pavlo Yelizarov at ang grupong Lazar na responsabal sa pagsira ng mahigit $13 bilyong na kagamitan ng Russia sa buong digmaan. At kung ang kwentong ito ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay na hindi mo alam, mag-subscribe ka na sa channel ngayon dahil sinusubaybayan namin ang bawat kabanata ng digmaang ito nang malapitan at ayaw mong mapalampas ang mga susunod na mangyayari. At ang susunod na mangyayari ay eksaktong epekto ng sandatang ito sa buong hukbo. Bakit? Simula pa lang ang pagsira sa tubo ng artilleriya. Isipin mo kasama ko, ano na lang ang matitira sa Rusya pagkatapos nito kasi ang buong hukbo nila ay nakasentro sa artilleriya. Tanggalin ang artilleriya, magiging lantat ang pagsalakay sa labanan. Kung walang malakas na putok na napapahina sa depensa ng Ukraine, mapipilitang umatake ang mga sundalong Ruso sa mas matitibay na posisyon at haharapin pa nila ang dagsa ng mga drone sa daraanan. Brutal ang resulta.
Hindi ako ang may sabi niyan, kundi ang presidente ng Finlandia, si Alexander Stubb, na tagalabas sa labanan. Ang proporsyon ng mga Ruso na namatay o nasugatan kumpara sa mga Ukrainyano ay tumaas mula 3 hanggang 8. Ibig sabihin, 8 Ruso para sa bawat isang Ukrainyano. Tinataya niya na may humigit kumulang 35,000 kaswalti ng mga Ruso bawat buwan. At may datos na nagbubuod ng lahat mula pa noong simula ng 2026. Ang mga drone operator ng Ukraine ay nakatanggal ng 12,500 Rusong, mas marami kaysa sa nai-recruit ng Russia sa parehong panahon, kaya lumalaki ang problema. Makikita mo rito ang isang eroplanong pandigma ng Ukraine na nagbabagsak ng mga bombang may gabay at mataas na katumpakan sa mga umaatake at posisyon ng Russia sa gubat. Ganito ang eksenang paulit-ulit na nangyayari araw-araw. At pansinin mo ang lupit ng sitwasyon para sa Moscow. Ang hukbong Ruso ay patuloy na tumatanggap ng utos na umatake sa parehong paraan araw-araw. Sa loob lang ng kamakailang 24 na oras, mahigit 250 sagupaan ang nangyari sa kahabaan ng linya ng labanan. Ang pinakamabibigat ay sa mga sektor ng Pokrovsk at Sloviansk. Hindi nagbago ang utos na sumulong. Nagbago lang ngayon, sumusulong na ang mga lalaking ito nang walang suportang putok na dapat nasa unahan nila. Kaya, yung bagong matalinong taktika ng mga grupo ng 2 sundalo ay hindi naman talaga taktika. Ito ay desperasyon. Ito lang ang paraan umatake kapag wala ka ng gamit pang atake. Pero baka iniisip mo ngayon, sige, may pag-asa pa ba ang Rusya? Hindi ba pwedeng dagdagan na lang ang produksyon? Dito, dapat tayong maging tapat dahil may hadlang. Ang totoo, humahabol ang Rusya. Ang plano niya ay gumawa ng mahigit 7 milyong drone sa 2026. 7 milyon, sobrang dami nun. At kalokohan kung magpanggap tayong hindi ito mahalaga. Pero may problema pa rin silang hindi malampasan. Ang Ukranya ay ilang taon ang lamang. Ngayon, mas marami na mga FPV drone ng Ukraine kaysa sa mga Ruso sa ratio na 1.5 sa isa sa harap ng labanan. Patuloy pang lumalaki ang kalamangan. Noong Mayo lang, tinamaan ng Ukraine ang halos 180,000 target militar. Karamihan dito ay gamit ang mga drone. At hindi lang sa dami natatapos ito. Nakapag-develop na ang Ukraine ng mga drone na may katamtamang abot na kayang lumipad ng 200 kilometro o higit pa. Ibig sabihin kahit tumatras ang artilerya ng Russia, hindi pa rin ito nasosolusyunan ang kanilang problema. Dahil sa ganitong distansya, nagiging walang silbi na ang kanyon. May mga drone na may artificial intelligence na kayang tukuyin ang target ng mag-isa kahit walang satellite signal, kaya wala nang mahaharang ang elektronikong panggagambala ng Russia. May isang nakakatawang detalye sa gitna nito. Tinuturuan ng Ukraine ng mga operator na pabagsakin ang mga drone bomba ng Russia, ang Shahed, gamit ang isang binagong bersyon ng larong GTA 5 bilang murang simulator. Iyan ang realidad ng digmaan ngayon. Mga operator na nag-ensayo sa video game. At alam mo ba kung ano ang resulta ng pagsasanay na yan sa totoong buhay? Ukranya ng drone na pangharang na nagkakahalaga lang ng maliit na bahagi ng presyo, hinaabol at pinapasabog ang Shahed ng Russia sa ere sa kalangitan ng Ukraine. Oh! Murang drone ang nagpapabagsak ng mahal na drone. Totoo ang balakid at malamang na magpupumilit pa rin ang Russia. Pero sinusubukan niyang abutin mula sa malayo ang isang taong matagal lang nauna. Balikan natin ang 6 na buwang pahinga na hindi may paliwanag. Ngayon, may saysay na lahat, di ba? Hindi huminto ang Rusya para magpalit ng taktika. Huminto sila dahil tahimik na pinutol ng Ukraine ang paa na sumusuporta sa hukbong Ruso. O, buong hukbo na itinayo sa paligid ng artileriya, biglang napilit ang lumaban nang wala ito.
At ito ang bahagi na nakakakilabot kapag napag-isipan mo. Ang makinang pandigma ay mukhang nakakatakot at hindi mapipigilan, pero maaaring hungkag sa loob. Patuloy na naglalakad ang higante sa pagdaan ng panahon dahil sa inersya, hindi namamalayan na wala na pala siyang paa. Iyan ang ibinunyag ng Operasyong Alchambro. Ang pinakakinatatakotang puwersang militar sa mundo ay umaasa lang pala sa isang bagay. At nang putulin nila ang bagay na iyon sa dilim, nagsimula na ang pagbagsak kahit na wala pang nakakakita. Hindi pa tapos ang kwentong ito, malayo pa sa katapusan. Inaprubaan na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang bagong estratehikong inisyatiba ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine na tatagal ng 40 araw para masigpitan pa ang pagkubkob laban sa mga mananakop na Ruso. Maaring kasalukuyang binubuo ng posibleng ikatlong yugto ng operasyon. At base sa naging takbo ng unang dalawang yugto, malalaman lang ng Rusya kapag nangyayari na ito. Sulit talagang manatili dito. Lalo pang iinit ang kwentong ito at susubaybayan natin bawat hakbang nito. Mag-subscribe at i-activate ang notifications para hindi ka mahuli. Bago ka umalis, sagutin mo muna ako sa comments. Kung napigilan na ng Ukraine ang hukbong Ruso, minsan ng palihim at naghahanda na ngayon sa susunod na yugto, sa palagay mo ba makakabawi pa ang Russia sa oras? I-comment mo dyan ang hula mo. Gusto ko talagang malaman. Salamat sa panonood at sa inyong mga komento. Malaking bagay yun sa amin. Hanggang sa susunod na video.